Ama namin, pakinggan mo po ang pagtawag namin sa iyong banal na pangalan. Basbasan mo po ang aming pagtitipon at kami kaluguran mo sa araw na ito. Pagyamanin mo po, Panginoon, at maging nakaayon sa iyong kalooban ang aming pagkikita-kita mula sa simula hanggang katapusan. Masalamin nawa namin ang layunin mong dakila sa aming buhay at maisagawa namin ngayon ang aming mga gawain na may kabutihan at pag-ibig sa aming kapwa. Kami po'y naniniklohod sa iyong harapan na kami iyong patnubayan at iwaksi sa aming kaisipan ang anumang masasamang kaisip, inggit at pakikipag-alit sa aming mga kasama. Bigyan mo kami ng sapat na lakas at katalinuhan upang may bahagi naman namin ang aming makakaya sa aming mga kasama sa pagtitipon na ito. Ilagpo sa aming diwa at puso ang pagmamahal na hindi naghihintay ng anumang kapalit. Bagkus ay bukas palad na magkakaloob ng anumang tulong. Panalangin namin ang lahat ng ito. Amen. Magandang umaga at masayang talakayan sa inyong lahat. Ako ang inyong guro na si Ginoong Gerald Suryo. Halina kayo't manood, makinig sa ating paksang aaralin ngayong araw na ito na tiyak akong kayo'y mag-e-enjoy at may mapupulot na aral. Batid kong handa na ang lahat sa ating talakayan. Ngunit mayroon akong isang katanungan. Noong bata ba kayo ay pinangarap nyong maging isang superhero o maging isang immortal na magkaroon ng kapangyarihan? Ngayon, sino-sino sa inyo ang mahilig manood ng cartoons o teleserye na may mga bida, kontrabida na inyong inaabangan at kinasasabikan? Ngayon, dumako na tayo sa ating paksang aaralin. Maaring maghanda kayo ng papel, lapis o ballpen na inyong magagamit sa pagtatala ng mahalagang impormasyon. Ngayon, ating bigyang kahulugan ang mitolohiya. Ang mitolohiya ay isang koleksyon ng mga kwento, alamat at paniniwala na nagmula sa iba't ibang kultura at lipi. Karaniwan, ang mga kwentong ito ay nagpapahayag ng mga paliwanag sa mga likas na pangyayari, pinagmulan ng tao, mga konsepto ng Diyos at Diyosa, ang mga moral na prinsipyo ng isang particular na kultura. Ang mga mito rin ay maaari ring magturo ng mga aral, pahiwatig sa tamang asal, at nagbibigay ng inspirasyon sa mga tao sa pamamagitan ng mga kwento ng kabayanihan at sakripisyo. Saan nga ba nagmula ang mitolohiya? Ito ay nagmula sa mga sinaunang kabihasnan kung saan ginagamit nila ang mga kwento at alamat upang ipaliwanag ang mga kakaibang pangyayari at hindi maipaliwanag ng mga bagay sa kanilang paligid. Sunod, dumako naman tayo sa tanong na bakit mahalaga ang mitolohiya? Mahalaga ang mitolohiya dahil tumutulong ito sa pagpapahayag ng mga kultura at paniniwala ng isang lipunan. Ito ay nagpapakilala sa kanilang kasaysayan, mga tradisyon at mga aral na nais ipasa sa susunod na mga henerasyon. Narito ang isang halimbawa ng mitolohiya na may pamagat na Tungkong Langit at Alunsina. Ang alamat ni Tungkong Langit at Alunsina. Sila ang unang lalaki at babae sa daigdig at ang pinag-ugatan ng buhay. Nabighani silang dalawa sa kanilang kakisigan at kagandahan. At sa bawat pagsikat at paglubog ng araw ay natutuhan nilang mahalin ng isa't isa.
Nagkaisang dibdib sila at nagsama bilang magkabiyak. Si Tungkong Langit bilang lalaki, siya ang nagtatrabaho at gumagawa ng mga mabibigat na gawain, at si Alonsina bilang babae, siya ang naiiwan sa kanilang tahanan, at kaya hindi niya maiwasan na mainip na nagdulot naman sa pagtatalo nila dahil ayaw siyang payagan ni Tungkong Langit na tumulong kahit na magkaparehas lang silang bathala na may kapangyarihan. Ngunit umiral pa rin ang pagmamahalan nila sa isa't isa. Isang araw, nagpaalam si Tungkong Langit kay Alonsina na matagal siyang mawawala at mayroon lang siyang tatapusin. Nagmamadaling umalis si Tungkong Langit na parang mas importante pa sa kanya ang pupuntahan niya, kaya naghinala si Alonsina at sinundan niya ito. Natulugan siya ni Tungkong Langit at nagalit sa kanya. At sa sobrang galit, inagaw niya ang kapangyarihan nito at pinagtabuyan palabas sa kanilang tahanan. Nilisan ni Alonsina ang kanilang tahanan nang walang anumang mahalagang bagay. Hubad siya nang una silang magkita at hubad din siya nang sila'y maghiwalay. At nang matagal na siyang hindi nagbalik sa kanilang tahanan, ay nabalitaan niya ang pangungulila ni Tungkong Langit sa kanyang yakap at halik at sa bawat sandali na magkasama sila. Ginawa lahat ni Tungkong Langit ang makakaya ng kanyang kapangyarihan upang mapabalik siya sa kanyang piling. Ngunit kahit anong pagsuyo niya ay tinatanggihan at hindi pinapansin. Nagdalamhati si Tungkong Langit sa nadaman niyang pangungulila at namuhay ng mag-isa na hindi kasama si Alonsina. Lumuha ng lumuha si Tungkong Langit at ang kanyang pagluha ay nagdulot sa unang pagkakataon ng pag-ulan. Kapag siya'y humahagulgol, nagbubunga iyon ng malalakas na pagkulog at pagkidlat. Hindi man lang nalaman at nasilayan ni Tungkong Langit ang magiging supling nila ni Alonsina at ang pagiging isang pamilya nila. Batid kong naunawaan ninyo ng mabuti ang ating napanood na halimbawa ng mitolohiya. Ngayon, ating pagyamanin at palawakin pa ang inyong kaalaman. Ating talakayin ang mga elemento ng mitolohiya na may kaugnayan sa inyong napanood. Tauhan. Ito ang unang elemento ng mitolohiya. Ang mito ay may malawak na hanay ng tauhan, kabilang ang mga Diyos at Diyosa, mortal, halimaw at iba pang nilalang. At ang ating mga tauhan ay sina Tungkong Langit at Alonsina. Sa kanilang dalawa umikot ang istorya, kaganapan sa ating napanood. At ang susunod naman na elemento ay tagpuan. Ang mito ay madalas may kakaibang tagpuan, kabilang ang mga kaharian ng Diyos, mitikong lugar o mga kakaibang mundo na kadalasan hindi mapuntahan ng mga mortal. Naganap ang ating kwentong napanood dito sa ating daigdig na ginagalawan. Batid natin na sina Tungkong Langit at Alonsina ay parehas na Diyos. Sila ang tagapamahala sa lahat, kaya nagkaroon ng ulan at kidlat dahil ito sa sobrang lungkot at pangungulila ni Tungkong Langit kay Alonsina. Sunod na elemento ay ang banghay. Ito ay nagbibigay ng struktura at nagpapakita ng kapag kasunod-sunod na mga pangyayari sa kwento. Sa unang bahagi ng kwento ay makikita natin kung gaano nila kamahal ang isa't isa, kung paano sila nagmahalan, at nagpakita rin ito ng paninindigan at pagiging matapang ni Alonsina. Pinilit niyang kalabanin at iwan ang kanyang asawa na si Tungkong Langit dahil sa hindi niya nagustuhan ang mga pangyayari sa pagitan nilang dalawa. Makikita rin sa alamat na labis ang pagmamahal ni Tungkong Langit kay Alonsina. Habang sila ay mag-asawa pa, magkasama, handang gawin lahat ni Tungkong Langit para maibigay lamang ang mga bagay na makapagpapasaya sa kanyang asawa. Ngunit nang sila ay maghiwalay, ginawa pa rin ni Tungkong Langit ang lahat upang maibalik ang kanyang asawa. Ngunit ayaw na talaga ni Alonsina.
At ang sunod naman na elemento ay tema. Ang mito ay nagpapakita ng mga paniniwala, kaisipan, at moralidad ng isang kultura. Ito ay maaaring magpakita ng aral, pagpapahalaga at kaugalian na mahalaga sa isang lipunan. At sa ating kwento, makikita natin na mayroong pagmamahalan at katatagan. Ngunit makikita natin ang karapatan at pagtitiwala na ipinakita kung paano nag-iba ang pag-uugali at pakikitungo ni Alonsina sa kanyang asawa na si Tungkong Langit. At ang susunod naman na elemento ay tunggalian. Tunggalian sa pagitan ng mga tauhan, maaaring magpakita ng labanan ng mabuti at masama. Dito nagbibigay ng tensyon sa kwento. Nagbibigay ng pagkakataon upang ang mga tauhan ay lumago at magpakita ng katapangan. At ang tunggalian sa ating kwentong napanood ay dahil sa hindi pagkakaunawaan ay naghiwalay ang kanilang landas. Simula nang ayaw payagan ni Tungkong Langit ang kanyang asawa na magtrabaho o tumulong sa kanyang mga gawain. At itong si Alonsina naman ay sinundan itong si Tungkong Langit na para bang walang tiwala, at nung nakita siya ni Tungkong Langit ay nagalit. At ang aksyon ni Alonsina ay hindi nagustuhan ni Tungkong Langit. Mula noon ay hindi na nagkaayos ang dalawa. At ang huling elemento ng mitolohiya ay solusyon. Kadalasan sa pagtatapos ng kwento, ang tunggalian ay nalulutas. Ang mga tauhan ay nagbabago, nagbibigay ng kasiyahan sa kwento, at nagbibigay sa mga mambabasa o tagapakinig ng mahalagang aral. At base sa ating napanood na halimbawa ng mitolohiya, ay hindi gaya ng ating inaasahan. Hindi nagkatuluyan o hindi nagkaroon ng magandang ending ang kanilang pagmamahalan, o ang kanilang love story ay hindi naging masaya. At ngayon, natunghayan ninyo ang pag-iibigan nila Tungkong Langit at Alonsina. Alam kong marami ang nabitin sa inyo dahil hika nga nila walang happy ending. At ngayon, para sa inyong aktibidad, nais kong gumawa kayo ng sarili ninyong wakas. Kayo ang bahala kung paano ninyo ito wawakasan. At ang inyong gawa ay ipapasa sa Gmail na ito. At kung sino ang aking mapipili ay ilalahad nito sa susunod nating talakayan sa ating klase. Galingan mo aabangan ko yan. Sa kabuuan, ang mitolohiya ay hindi lamang koleksyon ng mga kwentong bunga ng ating malikhaing imahinasyon. Subalit, ito ay bahagi ng ating kultura, kasaysayan at pagkakakilanlan bilang isang tao. Ang pag-aaral ng mitolohiya ay nagbibigay daan upang lubos nating maintindihan at maunawaan ang ating mga ninuno, ang kanilang pamumuhay at ang kanilang pagtingin sa mundo. Hindi natin maikakaila na malaki ang tulong ng alamat at mito sa pagpapalawak ng ating kaalaman, at kung ano ang sinaunang kabihasnan at panitikan. Ito rin ay nagsisilbing salamin kung saan makikita ang halaga ng ating mga paniniwala at aspeto ng buhay na siyang tumutulong sa paghubog ng ating pagkatao. Ang aral sa kwentong ating tinalakay ay matuto tayong maglaan ng oras para sa ating mga mahal sa buhay. Pahalagahan natin habang nandyan pa sila. Kung ayaw nating matulad sa ating mga tauhan na ating tinalakay. Matuto tayong maglaan ng oras para sa kanila. Huwag nating ubusin yung araw natin sa pagtatrabaho. Dahil lamang mayroon tayong nais, mayroon tayong gustong bilhin, nais nating umangat sa buhay, magkaroon ng pera, yumaman. Ngunit nakakalimutan natin napahalagahan yung ating mga mahal sa buhay.
upang hindi na tayo umabot sa pagsisisi. Naway mag-isip-isip na tayo, matuto tayong balansehin yung oras natin, maglaan ng oras para sa ating mamahal sa buhay.